Ang dalawang kilalang tatak na ito ay hindi magkahiwalay na kumpanya kundi magkapamilya, kung saan ang A6 Corporation ang kasalukuyang nagmamay-ari at nagpapatakbo sa Onitsuka Tiger bilang isang natatanging tatak ng pamumuhay at moda. Ang kwento ng kanilang pagsisimula ay nagugat sa lungsod ng Kobe, Japan noong taong 1949 sa ilalim ng pamamahala ng isang dating opisyal ng militar na si Kihachiro Onitsuka. Sa pamamagitan ng opisyal na kasaysayan na nakatala sa A6 Global Corporate website at sa Onitsuka Tiger official portal, makikita ang malinaw na linya ng inobasyon at pagbabago na nagdala sa mga sapatos na ito mula sa isang maliit na sala patungo sa pandaigdigang merkado. Nagsimula ang lahat noong 1 ng Setyembre 1949 nang itatag ni Kihachiro Onitsuka ang kumpanyang Onitsuka Shokai sa lungsod ng Kobe, Japan. Sa parehong taon, ang negosyo ay muling inorganisa bilang Onitsuka Corporation Limited na may paunang puhunan na 300,000 yen at may 2 lamang na empleyado. Matapos ang pagkawasak na dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig, laganap ang kawalan ng pag-asa sa mga kabataang Hapones. Naniwala si Kihachiro Onitsuka na ang pagtataguyod ng sport ang pinakamainam na paraan upang muling itaas ang moral at kalusugan ng bagong henerasyon. Dahil wala siyang paunang kaalaman sa paggawa ng sapatos, dumaan ang kumpanya sa maraming pagsubok at pagkakamali. Ang unang malaking hamon na kanyang kinaharap ay ang paglikha ng sapatos para sa sports na basketball na itinuturing na pinakamahirap gawin noong panahong iyon dahil sa pangailangan ng matinding kapit sa sahig ng palaruan. Ang inobasyon na nagdala ng unang tagumpay sa kumpanya ay naganap noong taong 1951 dahil sa isang simpleng pangyayari sa hapagkainan. Habang kumakain si Kihachiro Onitsuka ng isang putaheng may galamay ng pusit, napansin niya ang matinding pagsipsip o kapit ng mga suction cup nito sa kanyang mangkok. Ang karanasang ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya upang ilapat ang kaparehong disenyo sa talampakan ng sapatos na nagbunga ng paglikha ng Oki basketball shoe noong 1951. Ang sapatos na ito ay nagkaroon ng malalim na uka sa tularan na katulad ng suction cup ng pusit na nagbigay sa mga manlalaro ng kayang mabilis na huminto at lumingon ng hindi nadudulas. Ginamit ng isang koponan ng basketball sa isang mataas na paaralan sa Japan ang sapatos na ito at sila'y nanalo sa kampyonato na nagpatunay sa pagiging epektibo ng disenyo at nagbigay ng paunang katanyagan sa kumpanya. Ang pagpili sa pangalang Onitsuka Tiger ay may malalim na kahulugan at hindi naging madali para sa tagapagtatag. Noong una, nais niyang gamitin ang pangalang Tiger dahil ang tigre ay tinuturing na pinakamalakas na hayop sa Asya na sumisimbolo sa bilis, lakas at liksi. Gayunpaman, ang trademark para sa pangalang Tiger ay pag-aari ng ibang kumpanya. Upang masolusyonan ito, pinagsama niya ang kanyang sariling apelyido at ang salitang tigre na nagbunga sa opisyal na tatak na Onitsuka Tiger. Ang apelyidong Onitsuka ay nagmula sa kanyang pag-ampon ng pamilyang Onitsuka pagkatapos ng digmaan bilang pagtupad sa pangako sa isang kaibigang sundalo na namatay sa labanan. Ang logo ng tigre naging simbolo ng kalidad at tibay na unti-unting nakilala sa buong bansa ng Japan sa serye ng mga paligsahan. Sumikat ang Onitsuka Tiger sa pandaigdigang entablado dahil sa estratehikong paggamit ng mga tanyag na atleta sa mga pandaigdigang kompetisyon. Noong taong 1953, nilikha ng kumpanya ang Marathon Tabi, isang sapatos na nakadisenyo para sa malayuang pagtakbo na may hiwalay na hinlalaki upang maiwasan ang paltos. Noong 1957, ang kilalang banyagang mananakbo na si Abebe Bikila mula sa Ethiopia na sikat sa pagtakbo ng nakayapak ay nakumbinsi ni Onitsuka na magsuot ng kanilang sapatos. Nanalo si Bikila sa Mainichi Marathon habang suot ang sapatos ng kumpanya. Ang pinakamalaking pagkilala ay naganap noong 1964 Tokyo Olympics kung saan maraming atleta mula sa iba't ibang bansa ang nagwagi ng mga medalya habang suot ang sapatos na may tatak na Onitsuka na nagpatunay sa kalidad nito ayon sa official na kasaysayan sa Onitsuka Tiger 75th Anniversary Archive. Noong taong 1966, bago magsimula ang 1968 Mexico City Olympics, ipinakilala ng kumpanya ang modelong Limber Up Leather na kalaunan itinawag na Mexico 66. Ito ang kauna-unahang sapatos na nagtataglay ng disenyong Onitsuka Tiger stripe sa gilid. Ang mga linyang ito ay hindi lamang ginawa para sa kagandahan kundi may praktikal na layunin na patatagin ang struktura ng sapatos at bigyan ng suporta ang paa ng atleta. Ang sapatos na ito ang naging pinakasikat na modelo ng tatak. Ang katanyagan nito ay lalong lumawak sa labas ng mundo ng sports nang magsuot nito ang tanyag na aktor na si Bruce Lee sa kanyang pelikulang Game of Death, kung saan ipinakita ang dilaw at itim na sapatos na naging isang malaking kultural na icon sa buong mundo. Ang pagbabago mula sa pagiging Onitsuka Tiger patungo sa pagtatatag ng A6 ay naganap sa pamamagitan ng isang malaking pagsasanib
ng mga kumpanya noong taong 1977. Upang mapalawak ang saklaw ng negosyo at makalikha ng mas kompletong kagamitang pang-sport kabilang ang mga damit at lambat, nakipagkasundo si Kihachiro Onitsuka sa dalawang iba pang kumpanya. Ang Onitsuka Corporation Limited ay formal na nakipagsanib sa GTO Corporation Limited na isang tagagawa ng damit pang sport at sa Jeleng Corporation Limited na isang kumpanya ng mga kasuotan. Ang pagsasanib na ito ay opisyal na natapos noong Hulyo 21, 1977 na nagbunga sa pagsilang ng A6 Corporation. Ang pangalang A6 ay isang acronym mula sa sikat na kasabihang Latin ng Romanong satiriko na si Juvenal Anima Sana in Corpore Sano, na nangangahulugang isang malusog na isip sa isang malusog na katawan. May malino na pagkakaiba ang dalawang tatak na ito kahit na nasa ilalim sila ng isang pamamahala. Ang A6 ay nakatuon sa mataas na teknolohiya at pagganap sa sport, at ang mga produkto nito ay tulad ng sapatos na may gel technology ay dinisenyo para sa mga profesional na atleta at mga taong naghahanap ng modernong proteksyon sa pagtakbo. Sa kabilang banda, ang Onitsuka Tiger ay gumagana bilang isang premium na tatak ng pamumuhay at moda. Ang disenyo nito ay nakabatay sa mga lumang modelo o retro mula ng dekada 50 hanggang 70 na pinapanatili ang tradisyonal na sining ng paggawa ng sapatos ng Japan tulad ng kanilang seryeng Nippon Made. Sa madaling salita, ang A6 ay para sa modernong sport samantalang ang Onitsuka Tiger ay para sa kaswal na moda at kulturang kalye. Sa kabila ng tagumpay, ang kasaysayan ng tatak ay hindi ligtas sa mga kontrobersiya. Noong dekada 60, sina Phil Knight at Bill Bowerman ay nagtatag ng kumpanyang Blue Ribbon Sports upang maging opisyal na distributor ng Onitsuka Tiger sa Estados Unidos. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan hinggil sa supply at pamamahagi ng mga sapatos. Noong 1971, lihim na naglungsad ang Blue Ribbon Sports ng sarili nilang linya ng sapatos sa ilalim ng pangalang Nike, gamit ang disenyong binuo kasama ang Onitsuka na tinawag na Cortez. Nagdulot ito ng mahabang demanda sa korte kung saan naglaban ng dalawang kumpanya para sa karapatan sa disenyo. Noong 1974, nagpasya ang korte na kapwa pwedeng magbenta ang dalawang kumpanya ng kaparehong disenyo, ngunit ang pangalang Cortez ay napunta sa Nike. Kaya napilitan ng Onitsuka Tiger na baguhin ang pangalan ng kanilang bersyon patungong Corsair. Sa kasalukuyang merkado, ang A6 Corporation ay patuloy na nagpapakita ng matatag na posisyon sa pandaigdigang ekonomiya. Ang kumpanya ay nakararanas na muling paglakas ng benta dahil sa lumalaking demand para sa mga sapatos na may disenyong retro at mga katanyagan ng tinatawag na dad shoes sa modernong moda. Ang Onitsuka Tiger ay matagumpay na nailagay sa sektor ng mga mararangyang produkto sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga eksklusibong tindahan sa mga pangunahing lungsod sa mundo tulad ng Tokyo, Paris at London. Ang kanilang strategiya na hindi sumunod sa panandaliang uso kundi mag-focus sa kalidad ng material at kasaysayan ay nagbigay sa kanila ng tapat na grupo ng mga mamimili na handang magbayad ng mas mataas na halaga para sa mga produktong gawa ng Japan. Ang paglalakbay ng kumpanyang Itaneo ni Kihachiro Onitsuka mula sa guho ng lungsod ng Kobe noong 1949 patungo sa pagiging isang higante sa industriya ng sapatos ay patuloy ng halaga ng patuloy na inobasyon at katapatan sa isang malalim na filosofiya. Ang pag-iisa ng Onitsuka Corporation Limited, GTO at Jeleng upang mabuo ang A6 Corporation ay nagpakita kung paanong pwedeng magsama ang iba't ibang lakas upang makamit ang mas malaking layunin sa merkado. Sa kasalukuyan, ang maayos na paghahati ng tungkulin sa pagitan ng makabagong teknolohiya ng A6 at ng klasikong sining ng Onitsuka Tiger ay nagbibigay daan sa kumpanya na pagsilbihan ang parehong mundo ng palakasan at ng mataas na moda. Ang pamanang iniwan ng suction cup ng pusit at ng guhit ng tigre ay patuloy na mabubuhay sa bawat hakbang ng mga atleta at mahilig sa moda sa buong mundo.